Good morning po, kamusta na po kayo? Ngayon po ay Friday, isa na namang edisyon ng morning devotion ng ating matutunghayan buhat po sa ating pinakamamahal na iglesia, ang Crossroad United Methodist Church. Ang aking pong ibabahagi ay may kinalaman pa rin sa pagpapatuloy ng mga disciple ng ating Panginoon. At ngayong umaga, ang ating pagbubulay-bulayan ay may kinalaman po sa buhay ni Simong Makabayan. Sabi po sa Matthew chapter 10 verse 2 to 4, ito ang mga pangalan ng 12 apostol. Si Simon na tinawag ding Pedro at si Andres na kanyang kapatid, sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo, si Felipe, si Bartolome, si Tomas, si Mateo na maniningil ng buwis, si Simon na anak ni Alpeo at si Tadeo at si Simon Makabayan at si Judas Iscariote na nagkanuno kay Jesus. There are people who are looking not for survival, but for a cause worth dying for. Ganito ang kalagayan ni Simon na tinaguriang Makabayan. Ang tanging alagad na kinilala dahil sa kanyang ideology. Si Simon ay napasama sa grupo ng mga revolusyonaryong naniniwala na ang kanilang misyon ay palayain ang mga Hudyo mula sa pananakop at pag-alipin ng imperyo ng Roma. Ito ang kanyang ideology. Inakala ni Simon na natagpuan na niya ang revolutionary movement ang kahulugan ng kanyang buhay. Inakala niyang pwede na siyang ibigay ang kanyang buhay sa ideolohiyang ito hanggang sa matagpuan niya si Kristo. Nang matagpuan ni Simon si Jesus ay nagbago ang kanyang paniniwala, ang kanyang ideology. Tayo maaring pakilusin ng iba't ibang ideology tulad ng tinatawag na ideology of stomach. Ang dikta raw ng isikmura ang pinakamataas na ideology. Ang ideology ito ay nagbibigay ng sobrang bigat sa physical o mental things, as if man is only a physical being, nothing more, nothing less. Ngunit ang sumunod, si Simon Makabayan kay Jesus, natuklasan niyang may mahigit pa pala kaysa paglaya ng pag-aalipin sa Roma. Ito ang paglaya mula sa pagkaalipin ng kasalanan. Natuklasan niya na ang kanyang espiritual ay mas higit kaysa kalagayang politikal. Natuklasan niya ang tunay na paglaya ay nasa pagpapasakop kay Kristo. Kaya nga mga kapatid, sa umagang ito, ini-invite tayo ng ating morning devotion na ang tunay na kalayaan ay sa pamamagitan ng pagpapasakop sa ating Panginoon. Tulad ni Simon Makabayan na kung saan bahagi kabilang sa 11 alagad ng o 12 alagad ng ating Panginoon, rather, na siyang sumunod, naglingkod sa ating Panginoon at naging loyal at naging tapat sa ating Panginoon. So sa umagang ito ng ating morning devotion, tinuturuan tayong buong pusong magpasakop sa ating Panginoon, buong pusong sumunod at maglingkod sa Kanya, buong pusong kilalanin ang ating Panginoon bilang ating Diyos at makapangyarihan sa lahat, na siyang dahilan kung bakit tayo naririto sa ating kalagayan sa mga oras na ito. Salamat po. At tawa naging pagpapala sa bawat isa sa atin si Simong Makabayan, isa sa mga disciple ng ating Panginoon, at tulad ni Jesus o ni Simong Makabayan, si Jesus ang tanging dahilan upang tayo ay maglingkod sa ating Panginoong Hesukristo. Amen. Tayo ay manalangin. Aming Diyos, na dakila at tapat, hindi nagbabago mula noon, ngayon at magpakailanman. Salamat po
Isa namang edisyon ng morning devotion ng aming natunghayan. Sa umagang ito, isa na namang alagad mo ang aming pinag-aralan tungkol kay Simong Makabayan, na kung saan nagpapaalala sa amin na makakamtan lamang namin pala ang kalayaan sa pamamagitan ng tunay na pagsunod sa iyo. Pagpapalaya sa kasalanan, pagpapalaya sa kaguluhan, pagpapalaya sa kahirapan, pagpapalaya sa kalungkutan, pagpapalaya sa kadiliman, pagpapalaya sa iba't ibang uri ng hindi magagandang pangyayari. Salamat po sa buhay ng lahat ng iyong mga anak na nanonood sa mga oras na ito. Ano man po ang kanilang pinagpipray, bigyan niyo po ng katuparan at maramdaman nilang ikaw ang Diyos na tapat na tumawag sa kanila. Pinagpipray ko po sa iyo si Kuya Egay, ayon sa Panginoon, especially ang kanilang mahal na ina, na sa mga oras na ito ay nasa banig ng karamdaman. Nagtitiwala kami na ikaw ang Diyos na pinagmumula ng buhay at kalakasan. At anuman po ang plano mo sa anak mong ito, ay pinagkakatiwala namin sa iyo. Tulungan mo po silang patuloy na magtiwala at manampalataya sa iyo at maramdaman ang iyong presensya sa mga oras na ito. Pinagpipray ko rin sa iyo ang lahat ng mga nanonood, nakikinig sa mga oras na ito. Ano man po ang desire ng kanilang puso, ang prayer ng kanilang heart, bigyan niyo po ng katuparan. Pinagpipray ko rin sa iyo ang mga kapatid namin na may mga karamdaman. Pagalingin niyo po sila, dakilang Diyos, at maramdaman nila ang iyong presensya na ikaw ang aming dakilang doktor at manggagamot. Pinagpipray din namin sa iyo ang aming panahon, lalo na po sa naranasan naming pag-ulan. Tulungan niyo po na ito ay maging bahagi upang maibsan ang init na aming nararamdaman. Pinagpipray ko rin sa iyo ang lahat ng iyong mga anak na humihingi ng magandang kalusugan, ng pagtatagumpay sa mga pagsubok, ng nakakaranas ng kalungkutan. Tulungan niyo po sila, dakilang Diyos. Pinagpipray ko rin sa iyo ang mga kabataan na mamaya pong bandang hapon ay magkakaroon ng outdoor fellowship sa Silang, Cavite. Ingatan niyo po kami, proteksyonan niyo po kami at nawa ang lahat ng aming gagawin ay magkaroon ng impact sa buhay ng mga kabataan upang mas lalo pang mahayag ka sa kanilang mga buhay, mas lumalim pa sila sa kanilang pananampalataya. Marami pong salamat, dakilang Diyos. Pagtabayan niyo po kami sa kabuuan ng araw na ito. Huwag niyo po kaming iiwan, huwag niyo po kaming pababayaan. Sapagkat kung wala kami sa iyo, wala kaming magagawa. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Ayan. Isa na namang edisyon ng morning devotion ng ating napakinggan mula dito sa Crossroad United Methodist Church. At nawa kayo ay napagpala sa ating morning devotion sa umagang ito. Samahan at ingatan nawa tayo ng Panginoon at patuloy na maramdaman yung kanyang dakilang presensya sa ating mga buhay. So mula po dito sa Crossroad United Methodist Church, ito po ang inyong lingkod, Pastor Moses, na laging nagsasabing ang Diyos ay mabuti. Hindi lamang noon, ngayon, kundi sa habang panahon. Hanggang sa muli, God bless everyone. Paalam!